Sa banal na Biblia, mahalaga ang bawat aklat. Ang bawat pahina ay puno ng karunungan at gabay para sa ating buhay. Isa na rito ang Levitico. Ang aklat na ito ay nagbibigay ng detalyadong mga alituntunin at batas na dapat sundin ng mga tao. Dito natin matututunan ang mga batas at tuntunin ng Diyos. Halimbawa, sa Levitico 19:18, sinasabi, "Huwag kang maghihiganti, ni magkikimkim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon." Tinuturuan tayo nito kung paano mamuhay ng banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ang mga aral na ito ay nagbibigay ng gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, upang tayo'y maging mas malapit sa Diyos. Sa Levitico 11:45, "Sapagkat ako ang Panginoon na nag-ahon sa inyo mula sa lupain ng Egipto, upang maging inyong Diyos, kayo nga'y magpakabanal, sapagkat ako'y banal." Sa Levitico, makikita natin ang mga utos tungkol sa pagsamba at pag-aalay. Halimbawa, sa Levitico 1:3, sinasabi, "Kung ang kanyang handog ay isang handog na sinusunog mula sa bakahan, isang lalaking walang kapintasan ang kanyang ihahandog." Ang mga ito ay nagbibigay ng gabay kung paano natin dapat ipakita ang ating pananampalataya at devotion sa Diyos. Mahalagang sundin natin ang mga ito, dahil ito ang paraan upang mapanatili ang ating kaugnayan sa Kanya at sa ating komunidad. Sa Levitico 19:37, sinasabi, "Kaya't sundin ninyo ang lahat ng aking mga tuntunin at lahat ng aking mga batas at isagawa ninyo ang mga ito. Ako ang Panginoon." Kapag sinusunod natin ang Diyos, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at paggalang sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang mga plano. Sa Levitico 20:31 sinasabi, "Kaya't sundin ninyo ang aking mga utos at isagawa ninyo ang mga ito. Ako ang Panginoon." Maraming kwento sa Biblia ang nagpapakita ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Halimbawa, sa Deuteronomio 28:1, sinasabi, "Kung susundin mo ng buong puso ang Panginoon mong Diyos, at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin kanyang pinakadakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa." Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng mga halimbawa ng pananampalataya, katapangan, at pagsusumikap na maaring magsilbing inspirasyon sa atin ngayon. Alamin natin ang mga aral mula sa kanila. Ang mga arkeologo at mga iskolar ay patuloy na nag-aaral ng mga sinaunang kasulatan upang mas maunawaan ang konteksto ng mga kwento sa Biblia. Sa Joshua 1:8 sinasabi, "Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay." Tulad ng mga tao noon, dapat din tayong matuto mula sa ating mga pagkakamali. Ang kasaysayan ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nagtagumpay at nabigo, at mula sa kanila, makakakuha tayo ng mahalagang aral. Sa Kawikaan 3:6 sinasabi, "Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa, at ituturo niya sa iyo ang tamang landas, at magsikap na mamuhay ng tama." Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral ng nakaraan, maari tayong magtulungan upang lumikha ng mas mabuting kinabukasan para sa lahat. Sa Santiago 1:22 sinasabi, "Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita, kundi isagawa ninyo ito. Kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong sarili." Naway maging inspirasyon sa atin ang aklat ng Levitico. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Maging bukas ang ating mga puso sa mga aral ng Diyos. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Para sa mas marami pang kwentong katulad nito, mag-subscribe na. GAP 3S. Ang aklat ng Levitico ay isinulat noong panahon ng mga sinaunang Israelita. Ito ay bahagi ng Pentateuch, ang unang 5 aklat ng Biblia na tinatawag ding Torah. Ang Levitico ay nagbibigay ng mga alituntunin para sa pagsamba, kalinisan, at pamumuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Sa kabila ng pagiging sinauna, ang mga aral ng Levitico ay nananatiling mahalaga sa ating panahon. Sa Levitico 19:18, sinasabi, "Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Isang paalala na ang pag-ibig at pagpapatawad ay mga bertud na dapat
nating isabuhay araw-araw. Ang Levitico 25:10 naman ay nagsasabing, ipahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan para sa lahat ng naninirahan dito. Isang paalala ng kahalagahan ng kalayaan at katarungan sa ating lipunan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral na ito, tayo ay nagiging mas mabuting tao at nag-aambag sa isang mas makatarungan at mapayapang mundo. Kaya't habang binabasa natin ang mga sinaunang teksto na ito, huwag nating kalimutan na ang kanilang mga mensahe ay may kaugnayan pa rin sa ating buhay ngayon. Ang mga prinsipyo ng pag-ibig, kalinisan, at katarungan ay walang pinipiling panahon at lugar. Para sa mas marami pang kwentong katulad nito, mag-subscribe na Gap3S. Ang mga aral ng Levitico ay hindi lamang nananatili sa mga pahina ng Biblia. Marami sa atin ang nakatagpo ng inspirasyon at pagbabago sa ating mga buhay dahil sa mga aral na ito. Narito ang ilang personal na testimonya mula sa mga taong naliwanagan at nabago ang buhay dahil sa kanilang pag-aaral at pagsasabuhay ng mga turo mula sa Levitico. Si Maria, isang guro mula sa Cebu, ay nagsabing, ang Levitico 19:18 na nagtuturo ng pag-ibig sa kapwa ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatawad sa mga taong nakasakit sa akin. Natutunan ko mahalin ang aking kapwa gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Ang pag-ibig na ito ang nagbigay sa akin ng kapayapaan at kagalakan sa aking puso. Isa pang halimbawa ay si Juan, isang manggagawa sa Maynila, na natutunan ang halaga ng kalayaan at katarungan mula sa Levitico 25:10. Nang mabasa ko ang tungkol sa pagpapahayag ng kalayaan, napagtanto ko ang halaga ng katarungan sa ating lipunan. Naging inspirasyon ito upang ako ay maging aktibo sa mga advokasya para sa karapatang pantao at kalayaan, ani Juan. Hindi rin malilimutan ang kwento ni Ana, isang ina mula sa Davao, na natutunan ang kahalagahan ng kalinisan mula sa mga alituntunin ng Levitico. Ang mga aral tungkol sa kalinisan ay nagturo sa akin ng disiplina sa sarili at sa aking pamilya. Ang kalinisan ng katawan at ng puso ay nagdulot sa amin ng mas maayos at masayang tahanan, sabi ni Ana. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang mga aral mula sa Levitico ay may malalim na epekto sa buhay ng mga tao. Ang mga sinaunang aral na ito ay nagbibigay ng gabay at inspirasyon upang tayo ay maging mas mabuting tao at mamamayan. Kaya't patuloy nating basahin at isabuhay ang mga aral mula sa Levitico, sapagkat ang kanilang mga mensahe ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Para sa mas marami pang kwentong katulad nito, mag-subscribe na.